Manalangin tayo. Ama na makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minamahal at maghanap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pagsaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namumudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito, upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin at mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin at mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging pat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin at mabait. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin at mabait. Mabait na lubha lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di magwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin at mabait. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin na naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po'y magsiupo. May kasabihan ho tayo mga Pilipino, kapag may itinanim, may aanihin. Napakaganda ng kasabihan ngayon ng mga Pilipino sapagkat ipinapakita doon ang proseso ng pagtatanim hanggang sa pag-aani. Kapag tinitingnan natin agad itong kasabihan, binibigyan tayo ng inspirasyon na magsakripisyo, binibigyan tayo ng inspirasyon na maghintay. At sa dakil at sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo Diacono, isang diakono, bihira po ang pinararangalan na diakono sa simbahan. Pero San Lorenzo Diacono ay binigyan ng isang napakagandang pwesto sapagkat itinanim niya ang pananampalataya niya unang-una ay sa kanyang sarili. Pinagyabong niya ang pananampalatayang iyon. Sa kanyang pagiging isang martir, sa kanyang pagiging isang tao na nagtiis para ipahayag ang pananampalataya, inani niya ang buhay na walang hanggan dahil sa siya ay naging tapat sa Diyos. Ang buhay ho natin ay katulad din ng isang halaman. Itinanim tayo sa mundong ito para mamunga. Itinanim tayo sa mundong ito upang yumabong. Itinanim tayo sa mundong ito upang magbigay sa kapwa. Hindi lamang ng material na bagay, kundi higit sa lahat ang pagbabahagi ng ating pananampalataya. Nawa sa kapistahan ito ni San Lorenzo Diacono na martir, ating matutuhan ang pagpapahayag ng ating pananampalataya, hindi lamang sa ating panalangin, ngunit higit sa lahat sa ating mga gawa upang makilala ng Diyos, makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa dahil tayo ay naging tapat sa Diyos na lumikha. Magsitayo na po tayo. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingan, sama-samang inilalapit natin sa Kanya sa panalangin. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga diakono ng simbahan, naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa salita at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryo, maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga dukha, naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ang ating katawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makapasok sa pinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo ang iyong martir, tanggapin mo ang mga kahilingang inilalapit namin sa ngalan ng iyong muling nabuhay na anak na nabubuhay tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na ay makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Lorenzo Diakono ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mo ang kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga akhel sa awit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handong, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot awa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po sa unahan, lumapit ang may mga kaarawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit.
Gayon din po ang mga manggagawa, nasa hanay ng arkitektura, engineering, lahat po ng manggagawa lumapit din po para po sa panalangin at pagbabasbas. Kasunod po nito ang pagbabasbas ng mga religious articles din. Ama na ipagmahal sa'yo, nagmumula lahat ng mabuting bagay, hinihiling na yung basusan mo ay mga kapatid nagdiriwan ng karawan, anibersaryo ng kasal, nakatakda mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkaloob mo siya, sumahabot mo kulog ang buhay, mabuting kalusugan, napayapang kalooban, maliwag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maaysahan buhay, kaligtasan, umang kapahamakan. Higit sa lahat, patagin mo sila sa panampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Ama na ay makapangyarihan ang lumikha ng sanlibutan, ang gumawa ng lahat ng bagay na mabuti at banal, ipinagkatiwala mo sa sangkatauhan ng iyong nilikha upang pagyamanin. Narito sa iyong harapan ang iyong mga anak sa larangan ng inhenyeriya, arkitektura at mga manggagawa na tinatawag mo upang linangin ang iyong nilikha para sa aming kapakanan. Sa tulong at ng panalangin ni San Fernando, patron ng inhenyeriya, ipagkaloob mo ang mga biyayang kanilang kinakailangan upang ang kanilang paggawa ay naayon sa iyong kalooban. Naway maging kasangkapan ang mga itatayo nilang gusali at struktura sa pagbubuo ng mga angkan, sambayan at simbahan. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Fernando, aming patron, Ipanalangin mo po kami. naway gawa ng Diyos sa kapala makasakapa sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtakas sa kabanalan at pahagad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday po, happy anniversary sa mga nagdiriwang nito. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.